Ayan, mga kalaga, andito na po ako ngayon sa bahay at ah, may short story po ako kanina. Kasi kaninang habang nasa jeep ako, naiisip ko na si Nicole parang po, nag-reflect sa akin yung mga yung dating hanap buhay ng nanay ko nung nasa probinsya pa, na siya po yung parang naisip ko at nagre-reflect sa pagkatao ni Nicole. Kaya kanina po, para kahit nasa jeep na ako, na nakasakay ako na sa jeep papauwi, naiisip ko pa rin yung bata, kasi napakasipag ng bata sa murang edad na ganun, na hindi na siya nahiyang magbenta ng kung ano-ano para makatulong sa magulang. Yun po ang ko doon. Parang naalala ko po yung nanay ko, kasi yung nanay ko ganyan ang hanap buhay dati. Talagang good provider din po ang nanay ko, kasi ang nanay ko po, kapag ako may mga kailangan pala na pagdating sa pinansyal, hindi niya po ako kayang tiisin dun sa mga kahilingan na gusto ko po para maibigay sa akin. Gagawa siya ng paraan. Kaya yun nga po ang masasabi ko, talagang mahalin nyo ang nanay nyo habang nandiyan sa piramdam nyo, kasi ang hirap po nung kung kailang huli na, at saka doon nyo pinaparamdam yung pagmamahal sa magulang. Kailangan po talagang iparamdam nyo habang sila ay buhay pa, na nakikita nyo. Huwag kayong mahihiyang ipakita sa kanila yung pagmamahal na isinusukli nyo sa mga ginagawa nyo sa kanila. Mahirap po ang walang magulang. Bumalik naman po tayo dun sa kaso ni Nicole, kasi ang kwento niya po dun sa akin ng bata is naghiwalay yung nanay at tatay niya, parang may ibang kinakasama na yung tatay niya. Kaya iyon, 8 silang magkakapatid, namatay yung isa, tapos meron siyang isang kapatid na may sakit na asthma. Kaya yun po yung sinusuportahan niya, pero nag-aaral din naman yung bata. Sana po may mga taong medyo nakakaluwag-luwag dyan, at babalikan ko po siya, kasi kinuha ko yung FB account niya, para pag may time po ako na makabalik ulit dun sa area na yun, ibablog ko yung yung bibidyohan ko yung kanilang pamumuhay, at kung ano ang kanilang mga pinagkakaabalan sa buhay, lalo na yung nanay. Ganun po ang aking naging video kanina doon sa Wawa Park ng Angono, Rizal. Sige po mga kalarga, at ito po ay panoorin niyo itong maikling video ko dun sa bata, kasi po kapupulutan ng aral, lalo na dun sa mga bata na parang sobrang nai-spoil ng magulang, dahil lalo na kung meron. Sana po is bigay aral sa mga kabataan nyo, na talagang mahirap po ang mahirap, pero ang ganung mahirap na pilit umaahon sa kahirapan at gumagawa ng paraan, nakakaawa po talaga. Sa ganung kabata niyang edad, siya ay natututo ng rumakit, dumiskarte, nagtitinda ng tinapay. Meron po siyang kaya kanina kukunti yung mga yung mga bata sa park, kaya yun lang nabigyan ko, kasi yun po talaga ang bala ko. Imbis na maghanda is mamimigay ako sa mga bata, kaya lang ilang piraso yung nakita ko doon, kasi late na, at saka yung ulan pabagsak na. Kaya ilan lang po yung nabigyan ko at napakain ng mga bata kanina. Yun po mga kalarga, sana po is panoorin nyo itong video na to, at mayroon pong kabuluhan sa buhay ng mga kabataan na pinag-aaral, pero hindi sila nagiging anong tawag dito, hindi sila seryoso. Palibhasa may mga sumusuporta na sobra-sobrang binibigay, kaya nakakaisip sila na yung may nagpapaaral pero hindi sila seryoso sa pag-aaral. Kaya yun po ang dito. Panoorin nyo po itong video na to. Maikli lang po yung kwentuhan namin nung bata, pero nakarelate po ako dun sa nung bata, sa ginagawa niya. Kasi ganyan ang nanay ko noong time na talagang nag-aaral ako. Kung ano-ano na lang po yung mga hanap buhay namin, yung gumagawa ng mga handicraft. Talagang talagang sobrang na-appreciate ko yung ginagawa ng batang yun, at nakita ko sa kanya
yung ginagawa ng nanay ko nung ako ay kasalukuyang nag-aaral ng high school. Sige po, panoorin niyo tong video na konti para po kay Nicole. Sige po.